Lalo pa siguro kaya kung impeachment ang pag-uusapan, na karapatan ng isang tao ang pinag-uusapan, hindi lamang karapatan ng isang tao, mandatong binigay sa kanya ng milyon nating mga kababayan. Mas dapat siguro na maging stricto tayo tulad ng sa pagratipika sa mga tratado. Ops, teka lang. Mamaya na yon. Pag-usapan natin yon. Mamaya na ho si Chis Escudero na mapanood ninyo yung kanyang sinabi dito sa impeachment ni VP Sara. Bago natin ipasok yon, shout out muna tayo dito sa ating mga subscriber ngayon dito sa sa nagkaiba't ibang lugar ha. O sa lugar diha sa San Carlos, Pilar, Bohol. Oy mga Bulanan, kumusta ang mga taga Bohol? Sa San Carlos, Pilar, Bohol ang lugar diha sa Pilipinas. Nga diha gid ko gipanganak. Sa ahang mga kaparyente na mga kaigsuunan diha, mga silingan nga na diha karon. O majong adlaw, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating YouTube channel, sa ating mga subscriber ho na bagong dating ho dito. Salamat po sa inyong pagbigay sa akin ng kunting oras. Pagkakataon po na napindot po ninyo ang subscribe. Marami pong salamat ho yan. Napakalaking karangalan ho na naibigay ko po sa inyo na napindot ho ang subscribe button at saka pag-like sa mga datihan ko nandito rin, sa mga subscriber ko mga datihan na kaibigan ko lang ho sila dito sa mga nag-comment pero hindi ko sila nakita ng personal. Marami po salamat sa inyo mga ma'am, mga sir. Marami po salamat sa inyong tiwala at suporta sa ating mga subscriber na mga bago ha. Diyan lang kayo sa ating mga silent na mga nanonood ho dyan na nagbigay ho ng like kahit walang tawag nito comment. Nagla-like ho yan mga yan, at minsan pa nga siguro baka nag-share sa ating mga video. So although lahat ho yan ginawa niyong pag-effort dito sa ating YouTube channel, napakaganda ho yan ang ginawa ninyo sa pagsuporta sa akin. Kung wala din kasi kayo talaga dito na sumusuporta sa kagaya ko, wala rin talaga ako dito. Di rin ako nyo makikita dito. Okay? Nakita nyo yung pasiuna kong di ba, video na yun ni Chis Escudero. Ito ba dahilan na pinag-initan na naman itong si Chis Escudero dito sa ombudsman? Mayroong sinabi ang ombudsman ha, na kahit na bumaliktad to si Chis Escudero ngayon, mukhang hindi pa siya salbar sa kanyang sitwasyon ngayon, pati ito si Joel Villanueva. Speaking of Joel Villanueva, ano nangyari? Na ito si Joel Villanueva ngayon dito sa impeachment trial ni VP Sara. Hindi pa nagpalitaw kung ano talaga ang palitaw. Tama ba mga pagkatagalog ko? Palitaw. Baka iba pa kaintindi. Hindi lumilitaw. Ano ba yan? Hirap talaga pag Bisaya. Kay makalimot ba sa ating mga itatagalog? Si Joel Villanueva hindi nagparamdam dito sa impeachment trial ni VP Sara. Hindi nga nagtatanong. Huwag mo sabihin Joel Villanueva na nahawa ka kay dito kay Leon Guerrero. Tulapid ba ang tinutukoy ko? Ito na ngayon. Pinag-initan. Ito balikan lang natin to. Ito silang dalawa ngayon, sinabihan sila ni Bujeng Remulla na hindi pa sila ligtas dito sa kanilang mga kaso ngayon. Pinakiramdaman to sila kung ano ba talaga ano kaya ang kanilang magiging papel dito sa impeachment ni VP Sara. Si Chis Escudero, narinig ninyo ang kanyang sasabihin tungkol ho dito sa dito sa impeachment, na kung ilan ang bubuto para ma-convict si VP Sara. Si Chis Escudero, wag kayo diyan. Mukhang nakaramdam si Chis Escudero o yung mga kalaban ni Chis Escudero noon, mukhang naramdaman ulit na si Chis Escudero. Pasok natin ang video. Ano ba ang sitwasyon ng Senado sa ngayon? Merong 21 senador, 2 nakapiit, ang isa ay hindi matagpuan. Yung kaso sa Bayan versus Zamora, klaro at maliwanag na 23 lamang ang senador. Dahil si dating Vice President, dating President, dating Senator Gloria Macapagal Arroyo ay nahalal bilang Vice President noong 1998. So klarong 23 lang. Walang nakapiit, walang nawawala, walang nagtatago. Klarong 23 lang. Pero ang sinabi ng Korte Suprema, sa pagratipika lamang ng isang
tratado. Ang bilang pa rin na dapat sundin ay 24, hindi magiging 23 dahil ang nakalagay sa pagratipika ng tratado ay 23 senators. Lalo pa siguro kaya kung impeachment ang pag-uusapan, na karapatan ng isang tao ang pinag-uusapan, hindi lamang karapatan ng isang tao, mandatong binigay sa kanya ng milyon nating mga kababayan. Mas dapat siguro na maging stricto tayo tulad ng sa pagratipika sa mga tratado. Ay, ang ganda ng paliwanag, no? Ang ganda ng paliwanag. Ang tanong ko dyan, Mr. Cheese Escudero, former Senate President Cheese Hikaw Escudero, pakinggan kaya yan ni Ping Lacson at saka itong si itong si Erwin Toplok? Nakikinig kaya sila sa'yo? Kasi in fairness naman, no? In fairness naman dito kay Cheese Escudero ngayon, sobrang fair ang kanyang pag-handle dito sa impeachment trial dito sa kay BP Sara. At ito yung huli lang na sinabi niya, yung video na napanood natin, mukhang hindi siya bubuto sa kay BP Sara na para i-convict, na sukwahe ba sa ito nangyari ngayon na gustong i-convict nito mga nasa ibang kasamahan nila ni Cheese Escudero. Nakaramdam to ang iba dito na si Cheese Escudero, mayroon talaga siyang pananaw dito na itong impeachment ni BP Sara is totally politika talaga. Alam naman niya. Kasi kung balikan lang natin yung impeachment ni BP Sara nung nakaraang taon, di ba siya nga yun na nag-archive nito, natong impeachment, nung first impeachment ni BP Sara. Ang mga tao noon hindi nakaintindi bakit daw si Cheese ang nagaganito. Ganito kasi yon. Ang alam ko doon, ang pagkaalam natin, kung natandaan natin yon, yung impeachment ni BP Sara, pasok doon sa 19th galing siya sa 19th Congress, pasok siya sa 20th Congress. Kaya hindi pwede, yun ang ano nila hindi pwede na ang galing sa 19th Congress, na umpisahan kunyari doon, tapos ituloy sa 20th Congress. Nag-iba na yung mga senador yung mga senador noong sa 19th Congress, kasama sila pa ni Pimentel noon. Sino pa yon? Si Binay. Sino pa yon mga ibang senador doon? Ilan sila nung kasama pa? Ang ano nila doon, kaya naka-Korte Suprema ho yun. Kasi nga, alanganin ho yun. Kaya ang ginawa nito nila, ni Cheese Escudero, na siya ang nagiging Senate President noon, ay inarchive yung impeachment na yon. At halata naman na ayaw talaga niya nang i-impeach si BP Sara. At ito na naman ngayon. Yung sinasabi niya na kailangan 16 talaga ang mag-impeach kay BP Sara. Hindi yung, nahilito yung paliwanag niya. Porkit wala yung isa, kasi wala nagtatago, porkit nakulong yung 3, kailangan bunuin ninyo yung 16 na senador para pagbutuhan, para i-convict ninyo yung Vice Presidente na gusto talaga niyo yung i-convict ang Vice Presidente para hindi magiging presidente. Klarong-klaro naman na itong mga atat na i-convict itong si BP Sara, kagaya kay Lacson, itong si Erwin Tulfo na noon pa yan, na congressman pa yan sa party list, na ACT-CIS, na gustong-gusto talaga ang impeachment, kung walang bukang bibig yan, kundi puro impeachment. O si Cheese Escudero ngayon, ano to siya? Presiding officer. O swerte siya ngayon. At etong ombudsman nga, mukhang hindi papayag ang ombudsman nito na sa nangyari. Kaya nagparamdam si ombudsman ulit. Ayun sinabi ng ombudsman Cheese Escudero, nabubulol ako dito kasi may gana ako mag-react dito kay Cheese Escudero ngayon itong sinasabi niya. O, ang liwanag na ang mandato, na hindi ang mga senador ang may mandato dito, ang mamamayang Pilipino. Tinitingnan ni Cheese Escudero, o yung parating pa lang na hindi nga naman, ay nako, 32 million nga ang bumoto dyan. Yun ang ibig sabihin niya nun Milyones ho, 32 million ang bumoto ng Vice Presidente na yan. Tapos i-impeach nyo lang? Si Cheese Escudero, wala. Di ba may kaso to na absuelto sa Korte Suprema? Mayroon. Clear na siya doon. Nasa Supreme Court na wala na. Clear na siya doon. Tapos ito ngayon ang impeachment. Mukhang itong si Cheese at saka itong si Joel Villanueva. Si Joel Villanueva tahimik ngayon, di ba? Napansin nyo ba? Di ba? Sino bang sobrang ngak-ngak ngayon dyan sa
sa impeachment, yung gustong-gustong ma-impeach itong vice presidente. Pero ito si Joel Villanueva, etong sino pang iba diyan, tahimik lang. Ito si Mig Zubiri, kasi nakakasigurado ba sila na porket nasa majority na kanyang ebidensya kuno na nakikita nila diyan ay sapat ho yan para i-impeach si VP Sara? Hindi, si Chis Escudero abogado ho yan. E paano kung hindi bubuto yan para ma-impeach si VP Sara? Hindi, ang laking istorya nito. Ngayon pa lang halata na si Chis, ito si Mr. Hikaw. Halata eh. Hindi siya pwede dito na mag-ano siya na ay i-impeach namin yan. Kung ganoon pala, para sa akin, yung paghiring-hiring ninyo dyan sa Senado, na gumastos kayo ng ilang milyon ang kada araw. Magkano ilang milyon yan? 20 million a day? Hindi ko na matandaan kung ilang milyon ho yan. Lakas ng hangin. Tapos, yun pala ang pagbutuhan pa din pala ang inyong basihan dyan. Ibig sabihin yung mga nakikita ninyo dyan na mga nakikita ninyo dyan na mga ebidensya ko na binulat-lat, naghiring-hiring kayo, nag-trial kayo. Wala rin palang silbi yan, Kasi butuhan pa rin ang pagbabasihan pala. Kaya itong mga ibang senador dyan, atat na ma-impeach talaga si VP Sara. Depende pa pala sa butuhan. Paano kung mga bulatlat ka ng bulatlat na mga ebidensya kuno dyan, tapos malakas nga ang ebidensya, tapos yung ibang mga senador ayaw ma-impeach ang VP Sara, ayaw ma-impeach kung sino man ang i-impeach, baliwala. Ay nako naman pala, naghiring-hiring kayo noong kailan, nag-trial kayo mula doon sa House of Representatives, ilang milyon, bilyon na ho ang perang pinag-uusapan dyan. Yun pala, diretsuan na lang kayo yan, butuhan na lang kaya, para doon nila makita natin talaga kung ilang senador ang bubuto na i-convict yan si VP Sara. Maniwala ba tayo? Ma-i-convict ninyo yan. Alam naman nila, pag kahit i-convict nila yan, may sisibol na iba. Mayroong isa dyan na kung sino ang papalit kay VP Sara. Nakikita nyo ba ngayon na ang baha sa Mindanao, sa Davao City, ginawang issue ngayon sa social media? Oy, sa Davao City, si Pulong, 51 billion ang budget, may baha na. Kasi nga, alam nila, kapag na-convict si VP Sara, mayroon pa isang Duterte ang lilitaw dyan. Kaya good job, Mr. Senator Chis Escudero, itong naaamoy ko na mukhang pag-iinitan ka dyan sa mga kasamahan mo. Ito, lalo na to si Lacson. Si Lacson bumalag dito Itong 16 talaga Pati itong si Erwin Tulfo Kung 16, di 16. Kung hindi umabot pa, di makonvict kami si Presidente. Yun ang sabi niya, di ba? Nitong si Erwin Tulfo. Wala tayong magagawa. Kasi 16 naman talaga. Kung kailangan talaga 16, di wala tayong magagawa. Ngayon, ito pa si Chis Escudero, hindi natin alam ang mga utak sa mga senador ngayon, ha? Lalo ngayon, yung mga hiring-hiring dyan. Hindi, alam naman natin, hiring sila dyan. Nako, yun pa lang, dyan, butuhan pa rin sa mga senador. So, tapusin nyo na yan, mga senador. Para, ganun pa rin pala, butuhan pa rin ang kalalabas, butuhan pa rin ang dyan pinagbasihan talaga ninyo. Tapusin nyo na. Pagbutuhan nyo na kung ano ang resulta.